itlog na maalat, malinamnam, mura at masarap na ulam. May mga nabibiling kinulayan ng pula, pero meron namang natural lang ang itsura. Pero alam nyo bang ang itlog na pangmasa, mabusisi rin ang proseso ng paggawa? Inilulubog ito sa putik na hinaluan ng tubig at asin. Ibinuburo ito ng hanggang 2 linggo. Sa prosesong ito, hindi lang nape-preserve ang itlog, nanunuot din ang alat hanggang sa loob nito. Ito'y inilalaga hanggang maluto. Sa ganitong paraan, nagiging mas creamy ang texture ng egg yolk o pula ng itlog na mainam na source ng iron at calcium. Sa mga pamilyahan, para madaling makilala na ito'y itlog na maalat, inilulubog ito sa brine solution o tubig na may asin na may halong pampakulay. Kadalasan, ito'y inihahalo sa kamatis at sibuyas bilang side dish. Pero kung akala nyo'y hanggang ensalada lang ang mararating ng itlog na maalat, abay nagkakamali kayo. Dahil marami pa tong ibubuga. Gaya na lang nitong unang recipe na aming natikman sa isang modern Filipino restaurant sa Quezon City. Dito, ang salted egg, hindi lang basta sahog. From Italy, gumamit kami ng itlog na maalat para yun ang original na paalat niya. At the same time, nakapagbibigay pa siya ng magandang lasa, creamy siya. Para sa kanilang salted egg spaghettini, gumagamit sila ng itlog na maalat kasama ang bawang, kamatis, white pepper at pipino. Sa isang mainit na kawali, iginisa ang bawang na sinamahan ng butter. Idinagdag na rin ang yolk o pula ng itlog na maalat. Dinurog ito ng maigi at tinunaw para maging pasta sauce. Ang itlog na maalat ay nakapagbibigay ng tunay na alat at saka pampakreamy sa pasta natin. Isinama ang pasta at dahil maalat na, tinimplahan ito ng white pepper. Para maging mas malasa, isinama na rin ang puting bahagi ng itlog, pipino at kamatis bilang toppings. Ito na ang salted egg spaghettini pasta. Maituturing pa rin itong Pinoy style dahil sa pamilyar na lasa ng salted egg. Bagamat mas sosyal na ang bihis nito ngayon. Sobrang sarap niya. I can imagine na yung itlog na pula, itlog na maalat is magagamit para sa pasta. Yung alat niya, saktong-sakto lang na para sa pasta. From pasta to a dish na malapitsa. Mula sa makulit na pag-iisip ng mga chef na bumubuo ng restaurant, ito ang isang orihinal na paraan ng paggamit ng itlog na maalat, ang kanilang salted egg flatbread. Ang sekreto ng aming salted egg chicken skin flatbread ay nasa aming paste or dressing na gawa sa itlog na maalat. Sa paggawa ng dressing, ginamit ang pula ng itlog. Inilagay ito sa fruit processor o blender at sinamahan ng butter at mantika. Pwede rin daw itong durugin at haluin ng maigi at mabilis hanggang sa matunaw. Ang magiging effect ng salted egg sa flatbread is malalasahan nyo, mas malinamnam siya. Yung alat ng salted egg, malalasahan din ninyo. And also magbibigay siya ng kakaibang texture tsaka lasa dun sa flatbread. May halo rin itong kamatis, itlog, mozzarella cheese at ricotta na isa pang uri ng keso. Sa kanilang specially made dough, ipinahid ang sauce o dressing na gawa sa salted egg. Masarap na raw itong papakin dahil sa natural na alat at creaminess na pinaangat ng itlog. Inilagay na ang ricotta at mozzarella at isinunod ang kamatis at itlog. Iniluto na ito sa oven at matapos ng ilang minuto, ready na to para sa toppings na chicken skin, chili flakes at parsley. Siguradong hindi raw kayo mabibitin sa sarap dahil sa kombinasyon ng flavors. Sarap, grabe. Yung chicken skin, tsaka yung ricotta cheese, you can also taste the salted egg. So parang nag-blend well talaga siya. Pero alam nyo ba na ang itlog na maalat is swak din para sa mahihilig sa dessert? Tamang-tama sa mainit na panahon, ang salted egg ice cream with black sesame paste.
Ang Chinese, ginagamitin ng salted egg yolk, pang dessert, kaya ng mooncake. Ngayon, gagamitin tayo natin ito para sa ice cream. Sa loob ng isang hotel sa Maynila, isang Chinese restaurant ang may cool na balita. Kung sa Pinoy, iniluluto ang itlog na maalat, para sa mga Chinese na naunang gumamit nito, ang salted egg o shandan sa Mandarin at hamdan naman sa Cantonese ay karaniwang kinakaing hilaw o hindi pinakuluan. At dahil maituturing na silang eksperto sa paggamit nito sa mga lutuin, hindi nakapagtataka na naisip din nilang ihalo ito sa ice cream. Ang mga sangkap, black sesame o linga na gagawing paste mixture, asukal, low-fat milk, pula ng itlog at ang cream. Para sa ice cream mixture, unang pinagsama ang gatas at ang cream. Pinainit ito. Pinaghalo naman ang egg yolks at asukal hanggang sa matunaw ang asukal. Dahang-dahang inihalo ang mainit na gatas at cream. Yan, ready na. Gagayin na natin ice cream maker. At matapos ang 2 oras na pagpapalamig, nilagyan na ng flavor ang ice cream. Dinurog ang salted egg yolk at inihalo ito sa ice cream mixture. Isinama na rin ang black sesame paste na magbibigay ng added texture at lasa. Ang resulta, isang matamis na sorpresang may tinatagong alat. Ang ice cream ng Chinese style. Ibang level na talaga, pero aangat din kaya ang lasa? Actually, masarap siya eh. Yung salted egg, saktong-sakto sa ice cream. Na-neutralize niya yung sweetness ng yung flavor ng ice cream. Mula sa Chinese cuisine, dadako naman tayo sa French cooking na naimpluwensyahan na rin ng salted egg. Ang macaron ay isang French meringue o matamis na cookie sandwich na gawa sa egg whites at icing. Karaniwan itong makukulay at may sweet filling gaya ng jam. Pero kung gusto nyo raw makatikim ng kakaibang flavors nito, itong specialty store sa Quezon City ang dapat nyong puntahan. Dito namin natagpuan ang isang kombinasyong nakakaintriga. Pinalaman kasi sa macaron ang pinaghalong itlog na maalat at bibingka. Ang isa po sa mga bestseller ng macarons namin, yung bibingka with salted egg. Na nandun po yung nag-aagaw yung alat sa katamis ng macarons. Gaya ng bibingka na masarap bilang merienda, perfect din daw ito i-partner sa mainit na kape o di kaya sa tsaa. Pwedeng-pwede rin daw itong papakin dahil hindi ka raw mauumay sa tamang-tamang timpla ng nag-aagaw na tamis at alat. Gusto ko to dahil hindi siya ganong matamis at may konting sipa ng alat na bagay sa kape. Napabilib ka rin ba sa simpleng itlog na maalat? Dahil sa pagka-versatile nito, siguradong hindi pa rito nagtatapos ang biyahe ng itlog na maalat patungo sa mga malikhaing pagluluto na kikiliti sa ating panlasa.